Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang cultivator na itinakwil ng kanyang pamilya, subalit naging pinakamalakas na swordsman cultivator sa buong kontinente. Kaya't atin nang simulan ang ating kwento. Nagsimula ang ating kwento sa isang sekta na napapalibutan ng matatayog na bundok at mga kagubatan na pinaninirahan ng Ye Clan. Mula sa loob nito ay nagtipon-tipon ang lahat ng miyembro ng Ye Clan upang makinig sa pag-aanunsyo ng Great Elder sa pagpapatalsik kay Yezuan sa pwesto bilang ikatlong henerasyong prinsipe sa kadahilanang ito raw ay walang talento. Ipinakita naman ng Great Elder na nagbabasa ng isang panukala na ang bagong itatalaga na prinsipe ay si Liang, at mula sa araw na iyon ay matatanggalan na ng trono at pamana ang ating bida na si Yezuan. Gayunpaman ay isinigaw ng babaeng kapatid ni Yezuan habang lumuluha kung ano ang dahilan at kailangang tanggalin ang kanyang kapatid mula sa posisyon, sapagkat ipinaglaban nito ang karapatan ng kanilang Ye Clan, at bakit ganoon na lamang ito kadaling tinanggal ng walang maayos na basihan. Wika niya pa habang paunti-unting pinalilibutan ng ibang miyembro ng Ye Clan, na isinakripisyo ng kanyang kapatid ang buhay nito para sa kanilang pamilya ng maraming taon, kaya't hindi karapat-dapat na tretuhin nila iyon ng ganito. Maya-maya pa ay may isang miyembro ng Ye Clan ang sumampal sa mukha ng kapatid ni Yezuan, dahilan upang mapatigil ito sa kanyang pananalita sapagkat tila wala raw itong respeto sa kanilang Great Elder. Samantala, sa kabilang banda naman ay ipinakita si Yelang mula sa harapan ng Elder, at sinasabing kung nais raw nitong hindi sundin ang nais ng kanilang Great Elder ay maaari itong makulong ng halos 30 taon, kaya't sana ay maging isang babala iyon para sa karamihan. Subalit hindi pa nakontento si Yelang, kaya't ipinag-utos nito sa isang miyembro ng Ye Clan na huwag magpigil sa panggugulpi rito dahil lubha raw itong nakakaistorbo sa kanilang pagtitipon, na sinunod naman ng isang miyembro ng Ye Clan dahilan upang hilain ang buhok ng kapatid ni Yezuan kasabay ng pagkaladkad rito palabas ng kanilang sekta. Ngunit hindi pa man ito nakakalayo ay may isang individual ang mabilis na kumikilos at sumisigaw na sino raw ito upang saktan ang kanyang kapatid, at hinahanap raw ba nito ang kanyang kamatayan. Mula roon ay pinakita si Yezuan na mabilis na inatake ang hangal na miyembro ng Ye Clan dahilan upang bumulagta ang hangal at mawalan ng malay. Samantala, sa kabilang banda naman, habang tinatapakan ni Yezuan ang ulo ng hangal ay nagsalita naman si Yelang at sinabing sino raw ito upang saktan ang kanyang mga tauhan, habang ipinagtataka nito kung bakit buhay pa raw ang ating bida sapagkat nagpadala na raw siya ng asasin upang ito ay paslangin. Gayunpaman ay tinitigan ng masama ni Yezuan si Yelang dahil wala raw siyang pakialam kung sino man ito, kasabay ng pagbasag nito sa ulo ng hangal mula sa kanyang pagkakatapak rito. Paunti-unting naglabas si Yezuan ng aura at winikang kung nagawang saktan raw ng hangal ang kanyang kapatid ay mapupunta raw ito sa impyerno nang wala sa oras. Dahil sa mga sinabi ni Yezuan ay ikinagalit ito ng Great Elder kaya't mabilis itong naghanda ng isang atake at inipon ang aura sa pagitan ng kanyang dibdib, sapagkat isa raw pambabastos ang ginawa ni Yezuan sa harapan ng prinsipe. Matapos makapaghanda ng Great Elder ay mabilis itong umatake patungo sa ating bida, subalit sinabayan naman ito ni Yezuan ng isa ring atake, na kung saan ay kitang-kita ang salpukan ng dalawang malakas na enerhiya sa ginawang mga atake ng dalawa. Sa lakas ng banggaan ng kanilang mga atake ay bahagyang napa-atras ang Great Elder at si Yezuan sa magkabilang direksyon, dahilan upang magulat ang mga nakakita sa kanilang labanan dahil ang lakas raw ng Great Elder ay nasa antas ng 7th grade Imperial Chi Realm, habang si Yezuan naman ay nasa 5th grade 2 Realms at malayong-malayo raw ang agwat nito kung ikukumpara. Samantala, ikinabigla naman ng Great Elder ang pinakitang lakas ni Yezuan, ngunit napaka-imposible naman raw na mangyari iyon. Nagsalita naman si Yezuan na tila raw tumatanda na ang Great Elder at makakalimutin na dahil ano raw ang pinagsasabi nitong walang respeto, na sinagot naman ng Great Elder na siya lang raw ay ang newly awakened Chosen One at ito ang nararapat na maging tagapagmana ng kanilang pamilya. Ipinaliwanag naman ni Yezuan na ang Chosen One raw ay ang isang individual na pinabura ng Heaven and Earth, na kung saan ay may mga iilang individual sa Jiang Kingdom ang tinataglay ang pambihirang lakas.
At dahil dito ay napagdesisyonan ni Yezuan na hamunin si Yelang ng isang labanan alinsunod na rin sa patakaran ng kanilang Ye clan bilang bagong prinsipe ng kanilang sekta. Hindi naman natakot si Yelang sa panghahamon ni Yezuan kaya't agad itong sumang-ayon sa nais na mangyari ng ating bida. Ngunit sa isang kondisyon ay maglalaban raw sila sa life and death arena sapagkat sa kanilang pamilya raw ay kapag mayroong mang hindi pagkakaunawaan ay maaari itong maresolba sa pamamagitan ng life and death battle. Kaya't sabihin lang raw ni Yezuan kung handa na ito dahil kung sakaling nakatungtong man ito sa life and death arena ay nakasalalay na lang kung ito ay mabubuhay o mapapaslang. Ngumiti naman si Yezuan nang may kumpiyansa at tumugon sa sinabi ni Yelang. Saad niya na bakit hindi raw nila iyon gawin dahil maaari naman raw na nilang umpisahan na ang life and death battle, na ipinangamba naman ni Yelang sapagkat tila raw masyadong kumpiyansa ang ating bida na kaya siya nitong paslangin. Dinuro naman ni Yelang si Yezuan at sinabing makalipas raw ang isang buwan sila raw ay maghaharap sa life and death battle arena, na kung saan ay manunood ang mga elder at maraming mga makakakita. Kaya't huwag raw isipin ni Yezuan na kanila iyong pinagplanuhan, na sinang-ayunan naman ng ating bida habang buhat-buhat ang kanyang kapatid upang umalis ay nagbanta ito na kanyang papaslangan si Yelang sa oras na sila ay nagharap. Samantala, naitanong naman ng Great Elder kung sigurado na ba si Yelang nakalabanan si Yezuan dahil isang malakas na mandirigma ang ating bida at ilang taon na rin itong nakikipaglaban. Winika naman ni Yelang na siya raw ay isang newly awakened at bagamat hindi pa raw nagiging isa ang kanyang katawan at kaluluwa ay panigurado naman siyang makalipas ang isang buwan ay wala na itong laban sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay tumungo sina Yezuan sa isang silid upang makapagpahinga ang kanyang kapatid matapos nitong magkaroon ng pinsala mula sa panggugulpi. Naitanong naman ng kapatid ni Yezuan habang ito ay mangiyak-ngiyak, kung bakit nito tinanggap ang life and death sa pagitan nila ni Yelang at sigurado na raw ba ito sa kanyang desisyon. Sinagot naman ni Yezuan ang tanong ng kanyang kapatid sabay hawak sa ulo nito, na huwag itong mag-alala dahil kahit anong mangyari ay siya ang mananalo sa kanilang labanan at hindi niya nahahayaan na apihin lang ito ulit ng mga hangal. Subalit nadismaya naman ang kapatid ni Yezuan sa kanyang sarili dahil isa lang raw siyang pabigat sa kanyang kapatid at isang walang silbi. Gayunpaman ay winika ni Yezuan na matulog na lang ito upang manumbalik ang kanyang lakas at makapagpahinga. Lumipas ang ilang sandali ay naupo si Yezuan sa isang tabi at iniinda ang pinsala na kanyang natamo sa pakikipaglaban, na kung saan ay kanyang naalala ang pagtatangka ng mga hangal na siya ay paslangin. Naalala ni Yezuan ang mga hangal na kanyang pinaslang at ang isa nitong kasamahan na kanyang tinanong kung sino ang nag-utos sa mga ito upang siya ay patayin. Ngunit tila wala namang pakialam ang isang hangal sa mga tanong ni Yezuan rito dahil nawasak na raw nito ang datiyan ng ating bida kaya't kahit siya raw paslangin ni Yezuan ay magiging basura na ito kailanman. Mula roon ay napaisip si Yezuan na ang mga assassin na ipinadala ay tila mula raw sa utos ng mga elder at bakit kaya nais raw siya nitong ipapatay kahit na isinakripisyo niya ang kanyang buhay para lang sa Ye clan. Hindi rin nagtagal ay may kinuha si Yezuan na isang kulay pulang singsing mula sa kanyang damit, habang sinabi na huwag raw mag-alala ang kanyang ina dahil hindi niya hahayaang may mangyari sa kanyang kapatid at papagalingin niya ang sakit nito. Sa pagkuha ni Yezuan ng singsing ay may isang enerhiyang lumabas mula rito na unti-unting bumalat sa singsing, nang bigla na lamang itong pumasok sa kanyang Sea of Consciousness na ikinagulat naman ni Yezuan. Sa loob naman ng Sea of Consciousness ni Yezuan ay sumambulat ang isang boundless tower na may 3 espada mula sa itaas nito, at mga kadena na nagbibigay tibay sa turn na nakapalibot sa buong gusali na kung saan ay naglalabas ito ng kulay pulang enerhiya sa buong paligid. Sa pagpasok ni Yezuan sa kanyang Sea of Consciousness ay napunta ito sa harapan ng pintuan ng boundless tower na may mga ancient letter na nakasulat. At dahil sa mga nakita ni Yezuan ay napagpasyahan niyang buksan ang pintuan ng naturang tore. Nang mabuksan naman ni Yezuan ang pintuan ng Boundless Tower ay tumambad sa kanya ang isang kalansay sa loob habang may espadang nakatusok sa harapan nito, at mula sa harapan ng kalansay ay may mga ancient technique na nakasulat,
kasabay ng isang tinig mula sa loob ng tore na nagpapakilala na isa itong Heavenly Sword Master na nakulong sa loob ng Boundless Tower ng mahigit 1,200 taon at sa araw na sinulat nito ang mensahe ay iyon na ang nalalapit niyang kamatayan. Dagdag pa nito na umaasa ito na kung sino man ang makakatagpo ng kanyang bangkay ay magiging isang mabuti at karapat-dapat na tagapagpangalaga ng kanilang Heavenly Sword Sect. Samantala, matapos makita ni Yesuan ang mga nakasulat ay ikinamangha niya ng mapagtanto na isa itong malakas na sword technique, na maari niyang maisigawa ng perpekto, at sa pamamagitan nito ay madali niyang matatalo si Yelang sa kanilang labanan. Subalit habang siya ay nakatitig sa mga letra, ay may isang boses mula sa isang misteryosong babae na nagsalita na hindi maaaring maging tagapagmana ang ating bida kung ang dantian nito ay nasira. Dahilan nito upang magulat naman ang ating bida nang marinig ang boses ng isang babae, kaya't kanyang naitanong kung sino ito. Ipinakita naman ang isang babae na naglalabas ng maliwanag na aura sa buong paligid, habang sinabi na hindi na raw ito magtataka kung bakit napili si Yesuan ng Boundless Tower. Dahil ipinanganak raw ito na mayroong Daoist body at 2 spiritual root, at bukod pa roon ay napakatalentado raw ni Yesuan. Ngunit, nasira na ang dantian nito, kaya't kinakailangan niyang gumamit ng ibang pamamaraan upang magawang mainsayo ang sword technique. Bika pa ng misteryosong babae, na mayroon siyang isang teknik na maaaring ibigay kay Yesuan. At kung makakaya nitong mainsayo ang teknik na iyon, ay maaari raw ni Yesuan gamitin ang sarili nitong espada. At ang higit sa lahat, ay kung makakaya ni Yesuan na mapalakas ang kanyang katawan, ay makakaya rin itong pasunurin ang buong mundo. Samantala, naitanong naman ni Yesuan kung bakit siya nito tinutulungan. Na sinagot naman ng misteryosong babae, na dahil si Yesuan raw ang bagong master ng Boundless Tower, at kinakailangan nitong hanapin at maibalik ang siyam na Dao Principle na nagkalat sa buong Celestial Sky Realm. Sapagkat sa bawat Dao Principle na maibabalik nito, ay hindi lang pag-angat ng lakas ng kanyang kapangyarihan, kundi makakaya rin itong makontrol ang pinakamakapangyarihang nilalang ng buong Boundless Tower. Subalit, kung hindi nito magagawang maibalik ang lahat ng Dao Principle, ay magiging sanhi ito ng pagkawasak ng Seal, at magreresulta sa pagkakalaya ng pinakamalakas na nilalang na naruroon na maaaring si Yesuan raw ang unang mapapaslang, dahil sa sobrang hina ng kanyang katawan. Gayunpaman, ay masaya si Yesuan na napunta roon, dahil isa raw iyong biyaya, kahit na ito raw ay tila isa ring sumpa. Kaya't naitanong nito kung maaari raw ba niya gamitin ang 3 espada na nasa itaas ng Boundless Tower para sa kanyang pag-eensayo. Tumugon naman ang misteryosong babae. Aniya, na ang 3 espadang iyon ay kumakatawan sa 3 ultimate sword down ng Heaven and Earth. At kung hindi naman natatakot si Yesuan sa kamatayan, ay maaari niya itong gamitin. Napaisip naman si Yesuan sa mga sinabi ng misteryosong babae. Subalit, kanyang napansin ang espadang nakatusok sa harapan ng kalansay ng isang Heavenly Sword Master, na kung saan ay isa raw itong espada na nakulong ng 1,200 taon. Kaya't maaaring marami nang nawala na spiritual power mula rito. Ngunit, lubha namang napakadelikado kung nanaisin ni Yesuan na i-absorb ito sa kanyang dantian. Matapos makapag-isip si Yesuan, ay naitanong ng misteryosong babae kung ano na raw ang pipiliin ng ating bida, na agad namang napabuntong hininga si Yesuan, dahil wala na rin siyang pagpipilian. Mabilis naman na hinawakan ni Yesuan ang espada ng bangkay ng Heavenly Sword Master, kasabay nito ng pagsasabing hindi raw siya susuko, kahit na iyon na ang huli niyang magagawa sa kanyang buhay. Nagsalita naman ang misteryosong babae habang ito ay nakalutang sa ere, na huwag raw mag-alala si Yesuan, sapagkat kanya raw itong paprotektahan upang hindi nito mawala ng buhay. Maya-maya pa, ay ikinumpas ng misteryosong babae ang kanyang kamay, at lumabas ang isang enerhiya na mabilis tumungo kay Yesuan. At sa pagtungo ng enerhiya sa ating bida, ay may lumitaw na isang ancient letter na naglalaman ng teknik, na paunti-unting pumapasok sa ulo ni Yesuan. Dahil dito, ay agad nag-cultivate si Yesuan upang i-absorb ang malakas na enerhiya na paunti-unting dumadaloy sa kanyang isipan.
kung saan ay naglalaman ng kendo technique na isang pamamaraan ng espada, na gawing talam ang katawan ng individual at maging asensya ng pag-absorb ng 10,000 espada upang maging malakas. Subalit habang patuloy na inaabsorb ni Yezuan ang malakas na enerhiya, ay kitang-kita ang nagsisilabasan na ugat sa kanyang mukha, dahil sa sakit na nararamdaman sa pag-absorb nito. Ngunit, sa isip-isip ni Yezuan, na kailangan niyang tapusin iyon, dahil kailangan niyang protektahan ang kanyang kapatid. Lumipat naman ang eksena sa isang silid na pinag-uusapan ng Great Elder at ni Elder Yeku ang tungkol sa ipinadala nilang assassin upang paslangin si Yezuan. Ngunit, ito raw ay nabigo subalit kahit raw ganoon, ay nasira naman nito ang dantiya ni Yezuan. Winika ng Great Elder na paano raw nagawang hamanin ni Yezuan siya lang sa isang life and death battle, kahit na nasira ang dantiya nito, o hindi raw kaya na ginagawa lang raw ito ni Yezuan upang magpakitang gilas kay Yelang at maprotektahan ang kanyang kapatid. Samantala, sa kabilang banda naman ay biglang nagising si Yezuan sa pagkakatulog matapos nitong mapunta sa kanyang Sea of Consciousness at mag-ensayo kung saan naroon ang Boundless Tower. Agad na inilabas ni Yezuan ang isang enerhiya mula sa kanyang kamay na tila isang orb na may espadang nakapaloob rito. Doon ay kanyang napagtanto na siya ay nakapag-breakthrough na sa 6th Chi grade realm. Ngunit bigla namang nagsalita ang kapatid ni Yezuan mula sa kanyang tabi, na halos 3 araw na raw itong natutulog at sa wakas ay nagising na rin ito. Sa kabila nito ay napansin naman ng ating bida ang mga sugat sa mukha ng kanyang kapatid at katawan, kaya't naitanong nito kung sino ang may kagagawan. Sinabi ng kapatid ni Yezuan na ito raw ay kagagawan ng kanilang kitchen chef, dahil binigyan sila ng mga tira-tirang pagkain. At dahil dito ay hindi niya na matiis ang pinanggagawa nito, at kanyang napagdesisyonan na lumaban. Nagalit naman si Yezuan sa kanyang nalaman na halos magsilabasan ang mga ugat sa kanyang mukha dahil sa sobrang inis, kaya't hindi na siyang nag-atubiling umalis upang gantihan ang nang-api sa kanyang kapatid. Sa paglabas ni Yezuan sa silid ay sakto namang kanyang nasalubong ang kitchen chef at si Elder Yeku, na agad naman siyang binati nito bilang isang dating prinsipe, sabay sinabing mula raw sa araw na iyon ay siya na ang pinagkatiwalaan ni Elder Yeku sa kapatid ni Yezuan. Hindi naman nakapagpigil si Yezuan sa galit, dahilan upang atakihin nito ang kitchen chef sa mukha, sapagkat sino raw ito upang saktan ang kanyang kapatid, dahil maski siya raw ay hindi man lang ito magawang saktan. Kasunod nito ang pagputol ni Yezuan sa mga kamay ng kitchen chef habang hawak-hawak ang damit nito. Samantala, nagalit naman si Elder Yeku dahil sa ginawang kalapastangan ng ating bida mula sa kanyang harapan, at mabilis na naghanda upang umatake, kasabay ng pag-ipon ng aura sa kanyang kamay. Aniya na lumuhod ito sa kanyang harapan, dahil hindi na raw siya nirerespeto ni Yezuan. Habang papasugod si Elder Yeku ay nagpakawala naman si Yezuan ng isang malakas na kulay pulang aura, habang pinagbabantaan ng Elder na sino raw ito upang magdesisyon tungkol sa kanyang kapatid. At ito raw ang nararapat na lumuhod sa kanyang harapan, at hindi siya. Sa paparating na atake ng Elder ay agad itong sinabayan ni Yezuan ng atake gamit ang kanyang kamao, na nagresulta naman ng pagkakatilapon ng Elder at pagbagsak sa lapag, dahil sa lakas ng atake ni Yezuan. Mabilis itong nilapitan ni Yezuan at inapakan sa mukha, at pagkatapos ay nilate niya pa ito na lubha raw napakahina ng Elder, kaya't nakakahiya raw ito at nararapat lang na mapunta sa impyerno. Gayunpaman, hindi makapaniwala si Elder Yeku na ganoon lang siya kadaling matatalo ng ating bida, sapagkat mas malakas pa raw ang kamao ni Yezuan kumpara sa kanyang ginawang atake. Sa kalagitnaan ng pagtapak ni Yezuan sa mukha ng Elder ay bigla namang nagsalita ang Great Elder kasama ang ibang miyembro ng Ye Clan. Saad nito na sino raw si Yezuan upang paslangin si Elder Yeku, at sinusubukan raw ba nito na maging rebelde. Napayakap naman ang kapatid ni Yezuan sa kanyang mga braso at sinabihang umalis na ang ating bida, dahil naroon na raw ang lahat ng Elder, at iwan na lang siya nito upang siya ay makatakas. Ngunit hindi naman sumang-ayon si Yezuan sa nais ng kanyang kapatid, dahil ayos lang raw yun at nais niyang masubukan ang paghihimagsik.
Hindi rin nagtagal ay hinamon ni Yezuan ang Great Elder kung nais ba nitong makipaglaban, pagkat hindi niya raw ito aatrasan. Subalit bigla namang sumingit si Yelang, na hindi ba't dapat sila raw ang maglalaban at hindi ang Great Elder. Sa pagdating naman ni Yelang sa eksena ay agad siyang pinuri ng Great Elder, dahil sa maikling panahon ay naabot na nito ang Chi transformation. At maging ang ibang miyembro ng Ye clan ay ganoon rin ang sinasabi. Humingi naman ng tawad si Yelang sa mga kasamahan nito, dahil medyo natagalan siya na maabot ang Chi transformation stage, at hindi niya palubos na aabot ang antas na iyon. Subalit, mabilis naman na umalis si Yezuan kasama ang kanyang kapatid at nilagpasan lamang si Yelang, dahil hindi na raw ito magsasayang pa ng oras kung hindi naman ang mga ito makikipaglaban. Napansin naman ito ng Great Elder, kaya't sinigawan niya ang ating bida na tumigil ito sa pag-alis at manatili. Ngunit pinigilan naman ito ni Yelang, dahil malapit niya nang maabot ang Imperial Realm at kakaunting panahon na lang ang kanilang aantayin. Dahil kung kanila raw papaslangan si Yezuan sa oras na iyon, ay nag-aalinlangan si Yelang na baka madawit pa sa gulo ang Great Elder. At isa pa, ay baka isipin ng iba nilang miyembro na wala siyang kakayahan na paslangin si Yezuan. Habang sinasabi naman ni Yelang sa kanyang isipan na hahayaan niya munang mabuhay ng mas matagal ang isang hangal tulad ng ating bida. Habang naglalakad naman sina Yezuan kasama ang kanyang kapatid, ay hindi maiwasang mag-alala ng kapatid nito dahil narinig niya raw mula sa mga elder na si Yelang ay naabot na ang antas ng 6 Chi transformation. Subalit na itanong naman ni Yezuan kung hindi raw ba ito naniniwala sa kanya na kaya niyang talunin si Yelang. Napasigaw naman ang kanyang kapatid na hindi naman raw sa ganoon dahil mula sa kanyang puso ay ang kanyang kapatid na si Yezuan ay ang pinakamalakas sa buong mundo. Dagdag niya pa na siya raw ang dahilan kung bakit nahihirapan ang kanyang kapatid. Kahit na ganoon ang sinabi ng kapatid ni Yezuan ay wala naman raw siyang pakialam rito dahil kailanman ay hindi niya raw ito tinuring na pabigat sa kanya, sapagkat ito ay kanyang pamilya at tandaan raw nito na gagawin raw ni Yezuan ang lahat upang maipagaling ang sakit ng kanyang kapatid. Matapos ang kanilang usapan ay lumipat ang eksena kung saan naroon na si Yezuan sa loob ng kanyang Sea of Consciousness at kausap ang misteryosong babae. Doon ay naitanong ni Yezuan tungkol sa sinasabi ng misteryosong babae na mayroon raw bang hidden golden body state sa pagitan ng Chi transformation at ng Chi control realms, na sinang-ayunan naman ito sapagkat ang golden body state cultivating raw ay maaaring magbigay ng tulong upang maging mas malakas ang katawan nito ng doble at karamihan sa mga tao sa mundo ay hindi alam ang teknik na iyon. Dagdag pa ng misteryosong babae habang nakatitig sa mukha ni Yezuan na kailangan lang nitong gamitin ang kanyang sword essence, at hayaan itong damaloy sa kanyang mga ugat at braso hanggang sa buong katawan. Maya-maya pa ay nagkaroon ng malakas na paglitaw ng enerhiya matapos simulan ni Yezuan ang pagkukultivate gamit ang Golden Body State Cultivating Technique mula sa loob ng Boundless Tower. Habang nagkukultivate naman sa loob si Yezuan ay sinabi ng misteryosong babae na karapat-dapat raw talaga sa ating bida ang pagkakaroon ng Dao Body dahil isa itong halimaw pagdating sa cultivation. Gayunpaman, ang Golden Body raw ay maaaring magdala sa mga pangitain ng Heaven and Earth, ngunit hindi pa raw handa si Yezuan para rito. Samantala, sa kabilang banda naman ay ipinakita ang Great Elder mula sa mga pangitain na nakita ni Yelang na nagpapasalamat ito sa Heaven and Earth dahil sa pagpapahalaga nito sa kanilang Ye family at kay Yelang. At dahil dito ay ipinagtataka ni Yelang ang kanyang mga nakita dahil kakatapos niya lamang makapag-breakthrough. Ako naman tayo mula sa Sea of Consciousness ni Yezuan kung saan matapos niyang makapag-cultivate ay nagkaroon ng malakas na aura na bumalot sa kanyang buong katawan, na ikinatuwa naman ng ating bida dahil sa bago niyang lakas na tinataglay ay makakaya na niyang labanan ang may mga antas ng Chi Imperial Realm nang hindi man lang nahihirapan. Ngunit hindi naman iyon sinang-ayunan ng misteryosong babae. Saad nito na ang Golden Body ay nagsisimula pa lamang gumawa ng pundasyon at ang maayos raw na pundasyon ay ang tanging daan para sa magandang progreso. Gayunpaman ay sinabi ni Yezuan ang tungkol sa sakit ng kanyang kapatid at mayroon raw ba itong paraan upang mapagaling ito sa kanyang sakit.
Winika naman ng misteryosong babae na may magagawa naman ito tungkol sa sakit ng kanyang kapatid na babae, subalit hindi niya pa ito maaaring dalhin sa kanyang Sea of Consciousness at wala pa siyang magagawa sa ngayon. Kasabay nito ay ang pag-iisip ni Yezuan na mukhang kailangan niya ng tumungo sa capital city pagkatapos ng kanilang labanan ni Yelang. Makalipas ang ilang araw ay ipinakita naman si Yezuan kasama ang kanyang kapatid habang minamasahe siya nito sa likuran ay nag-aalala ito dahil ilang araw nang patuloy na nag-eensayo ang ating bida. Wika niya pa, nagdiriwang ang buong Ye clan dahil sa mga pangitain na nakita ni Yelang kamakailan lang mula sa heaven and earth. Subalit nagsalita naman si Yezuan, aniya na huwag na lamang nilang pag-usapan ang tungkol sa pangitain na nakita ni Yelang sapagkat kahit ano raw ang mangyari ay siya pa rin ang mananalo laban dito. Nagpatuloy ang kanilang usapan hanggang sa napagpasyahan ni Yezuan na yayain ang kanyang kapatid na ipasyal ito sa Qing City na agad rin namang pumayag. Habang sila naman ay naglalakad ay pinakita ang misteryosong babae mula sa Boundless Tower na palihim na pinagmamasdan sina Yezuan mula sa ibaba na naglalakad at sinasabing tila kakaiba raw ang kapatid ng ating bida. Mula naman sa labas ng Qing City ay kaka-rating lamang ni An Lanshu na isang fearless genius sakay-sakay ng isang kabayo habang daladala nito ang kanyang sibat. Sa paglalakad nila Yezuan sa Qing City habang nakaalalay ito sa kanyang kapatid ay kanilang napansin ang mga mamamayan na nagtitipon-tipon sapagkat dumating ang Jiang Wu's fearless genius na si An Lanshu sa kanilang lugar. At dahil dito ay napagdesisyonan ng kapatid ng ating bida na panandali ang tingnan ang fearless genius na si An Lanshu. Dito ay ipinaliwanag ni Yezuan na si An Lanshu ay ang Jiang Wu's first genius na inimbitahan ng headmaster ng Kangmo Academy at ang kauna-unahang pinakabatang nakaabot sa antas ng Celestial Sky Realm. Sa pagdating naman nila Yezuan sa lugar kung saan naroon si An Lanshu, ay napansin niya na maraming tao ang naruroon kaya't tila mas marami pa raw ang mga nakabantay sa pagdating ni An Lanshu kumpara sa gaganaping labanan sa pagitan nilang dalawa ni Yelang. Subalit napansin naman ni An Lanshu ang ating bida dahil ito raw ay mayroong hidden realm at maaaring ito rin ang nagbigay ng vision sa heaven and earth, at dahil dito ay agad na tinutok ni An Lanshu ang kanyang sibat kay Yezuan nang inakalang niya na ang ating bida ay si Yelang. Gayunpaman, nagsalita naman ang kapatid ni Yezuan na nagkakamali raw ito sa pagkakakilala sapagkat sila raw ay miyembro lang ng pamilyang Ye at maaari niya itong dalhin patungo kay Yelang. Saglit naman na napatahimik si An Lanshu matapos marinig ang sinabi ng kapatid ni Yezuan dahil sa kakaibang lakas na nararamdaman nito sa ating bida, at dahil dito ay sinabihan niya si Yezuan na kahit hindi man ito si Yelang ay karapat-dapat raw ito na siya ay kalabanan. Ngunit winika naman ni Yezuan na maaari niya itong labanan subalit kailangan pa nitong mag-antay ng 2 araw, na naitanong naman ni An Lanshu habang may pang-aasar na itsura na kung karapat-dapat ba siyang pag-antayin ng ganoon katagal. Agad naman na kinuha ni Yezuan ang isang pipino mula sa kanyang tabi habang nakangiting sinabi na hindi siya natutuwa sa mga sinabi nito, dahilan upang atakihin ito ng ating bida sa pamamagitan ng pagbato ng pipino patungo kay An Lanshu. Madali naman itong naiwasan ni An Lanshu ngunit dahil sa bilis at lakas ng ginawang atake ni Yezuan ay bahagyang nahadjep ang buhok nito, dahilan upang maputol ang kapiraso ng kanyang buhok. Sa pagkaputol ng buhok ni An Lanshu ay agad naman itong kinuha ng ating bida habang tinutukan si An Lanshu ng pipino na may kumpiyansang ngiti, na ikinagulat naman ni An Lanshu dahil hindi niya inaasahan na mapuputol ng ating bida ang kanyang buhok gamit lamang ang isang pipino. Kaya't kanyang naitanong kung isa ba itong swordsman. Tila wala namang pakialam si Yezuan sa tanong ni An Lanshu dahil natuon na ang pansin nito sa buhok na kanyang naputol sapagkat ito raw ay napakalambot, habang sa kanyang tabi naman ay manghang-mangha ang kanyang kapatid sa pinakitang galing ni Yezuan. Mula roon ay napagtanto ni An Lanshu na karapat-dapat niya talagang antayin ng 2 araw upang kalabanan ang ating bida dahil nakuha raw nito ang kanyang pansin bilang isang swordsman. Makalipas ang ilang sandali ay tumungo na rin sina Yezuan sa tahanan ng Ye family kasama si An Lanshu upang ipakilala ito sa kanilang Ye clan, gayunpaman winikan ni An Lanshu na napakaswerte raw ng kanilang pamilya dahil mayroon itong 2 genius tulad ni Yelang at ng ating bida.
Hindi rin nagtagal, sa pagbukas ng pintuan ng tahanan ng Ye family ay agad na nagbigay galang ang Great Elder kay Anlan Shu bilang isang genius ng Jiangwu's kingdom, ngunit napansin naman ng Great Elder ang dalawang magkapatid na sina Ye Zuan dahil isa raw kawalang respeto ang ginagawa nito kaya't umalis na lamang raw ito sa kanilang harapan. Subalit wala naman pakialam rito ang ating bida dahilan upang itapon niya sa mukha ng elder ang hawak-hawak niyang pipino na ikinabigla naman ni Anlan Shu dahil tila may maling mangyayaring malaki sa kanilang pamilya. Maya-maya pa ay nagsalita na si Yelang habang nakaupo ito at hawak-hawak ang isang inumin. Aniya, na si Ye Zuan raw ay isang mayabang at naghahari-harian sa kanilang sekta subalit wala naman talento, kaya't natatakot raw ito na baka hamanin siya ni Anlan Shu ng isang labanan sa pamamagitan ng life and death battle dahil sa pagmamayabang ni Ye Zuan. Napalingon naman si Anlan Shu sa kinaroroonan ni Yelang at naitanong tungkol sa sinabi nitong walang talento at sino raw ito upang sabihin iyon. Bigla namang sumingit ang Great Elder at tuwang-tuwang sinabi na iyon raw si Yelang ang chosen one na kanyang hinahanap. Subalit ikinagalit ito ni Anlan Shu dahilan upang tutukan niya ng sibat ang Great Elder at questionin ang sinabi nito, dahil wala naman tinataglay na hidden realm si Yelang na parang isang bulan na walang laman kaya't pinagloloko raw ba siya ng Great Elder. Samantala, nagalit naman si Yelang sa mga sinabi ni Anlan Shu at ano raw ba ang ibig sabihin nito, na sinagot naman ni Anlan Shu na hindi ito karapat-dapat upang siya ay kalabanan. Dahil sa pagkainis ni Yelang ay mabilis itong sumugod kay Anlan Shu kasabay ng pag-ipon nito ng aura sa kanyang kanang kamao, habang sa kabilang banda naman ay naghanda na rin si Anlan Shu upang gawin ang isang atake gamit ang kanyang sibat kasabay ng pagpapakawala ng kanyang atake na lumikha ng isang imahe ng dragon. Sa ginagawang atake ni Anlan Shu, ay halos manginig sa takot si Yelang nang makita ito ng dalawang niyang mata mula sa kanyang harapan, sapagkat paano raw nito nagagawa ang isang teknik tulad nito sa murang edad pa lamang. Nagsalita naman si Anlan Shu na kung binabalak raw siyang atakihin ni Yelang, ay hindi siya magdadalawang isip na paslangin ito, ngunit isa raw itong duwag kaya't hindi na raw siya magtataka kung bakit nabuhay ito tulad ng isang basura. Matapos ang pangyayari, agad na umalis si Anlan Shu at sinabihan ng Great Elder na ang kanilang pamilya ay puno ng mga hangal na individual. Bagamat ganoon, babalik raw siya matapos ang 2 araw upang harapin ang mga ito. Lumipat naman ang eksena mula sa loob ng Sea of Consciousness ni Ye Zuan, na kung saan ay patuloy pa rin siyang nag-eensayo kasama ang misteryosong babae mula sa Boundless Tower na itinuturing niya na bilang isang master. Kanilang pinag-uusapan ang tungkol kay Anlan Shu kung sa tingin raw ba ng kanyang master ay isa itong malakas na individual, na sinagot naman ito ng kanyang master na malakas rin ito tulad niya at ng kanyang kapatid. Nagulantang naman si Ye Zuan sa kanyang narinig, kaya't dali-dali itong lumapit sa mukha ng kanyang master kung ano ibig sabihin nitong tungkol sa kanyang kapatid. Nagpatuloy ang kanilang usapan hanggang sa ipinag-utos ng kanyang master na gamitin ni Ye Zuan ang isang sword technique sa pag-cultivate na isang uri rin ng martial arts, na kung saan agad na tumatak sa braso ni Ye Zuan ang sword technique matapos ipakita ito ng kanyang master, na ikinatuwa naman ng ating bida kaya't lubos itong nagpasalamat at hindi niya raw ito bibiguin sa darating niyang laban. Makalipas ang 2 araw ay dumating ang panahon ng paghaharap ni Yelang at ni Ye Zuan sa Death Battle Arena, kung saan ay maraming individual ang nagtipon-tipon upang manood ng mangyayaring labanan. Maya-maya pa ay dumating na rin ang City Lord ng Qing City na si Jiang Nayan at ang 2 patriarch mula sa Li family at Zhang family na sina Liu at Zhang Li upang tunghayan ang mangyayaring labanan sa pagitan ni Ye Zuan at Yelang. Agad naman nagbigay galang ang Great Elder at si Yelang sa pagdating ng 3 mataas na panauhin, nang biglang maramdaman ni Yelang na tila may nagmamasid sa kanyang kinatatayuan. Ipinakita naman si Ye Zuan na inaasar si Yelang habang naka-bad finger at iniinsulto ito, dahilan upang mina si Yelang at balak na sugurin si Ye Zuan, na agad namang pinigilan ng Great Elder. Hindi rin nagtagal ay inanunsyo ng Great Elder ang pagsisimula ng life and death battle ni Yelang at ni Ye Zuan, na kung saan sa oras na magsimula na ang kanilang labanan, ay wala nang sinuman ang maaaring pumihil sa labanan ng dalawa kung sakaling mamatay man ito o mabuhay.
Samantala, sa kabilang banda naman ay pinag-usapan ng tatlong opisyal ang tungkol kay Yezuan dahil tila napakakitid raw ng pag-iisip ng Ye family, dahil si Yezuan lang raw ang isang talentadong individual na maituturing bilang isang genius sa kanilang pamilya. Bukod pa roon, ito rin ang nagpahirap sa mga junior disciple ng Zhang family, kaya't kung maaari lang sana raw ay mas mabuting doon na lang siya pinanganak upang hindi masayang ang talento nito. Mula naman sa entablado, ay naroon na si Yezuan at Ye lang upang magharap at dinig ang mga sigawan ng tao sa pagsisimula ng laban. Bago pa man magsimula ang pagkikipagtunggali, ay dinuro pa ni Ye lang ang ating bida upang bantaan ito na iyon na ang araw upang paslangin si Yezuan, subalit bigla naman itong sinuntok ni Yezuan sa kanyang mukha dahilan upang mapasuka ito at tumilapon dahil sa ginawang atake ng ating bida. Samantala hindi naman makapaniwala ang mga manunood, sapagkat isa raw bang panaginip ang kanilang nasal aya nang makita nilang tumilapon si Ye lang sa isang suntok lamang mula kay Yezuan. Dahil dito, ay nagalit ang Great Elder kay Yezuan dahil isa raw pandaraya ang ginawa nitong atake kay Ye lang, ngunit wala namang pakialam ang ating bida at mas lalo pa niyang inesar ito dahil nagsimula na raw ang laban, na sinang-ayunan rin naman ng tatlong opisyal dahil sinabi na raw ng Great Elder ang pagsisimula ng labanan. Mula naman sa entablado, ay naghanda na si Ye lang ng isang atake matapos nitong tumilapon, kasabay ng pagpapakawala ng malakas na enerhiya upang iparamdam kay Yezuan ang pinagkaiba raw ng kanilang lakas. Mabilis na sumugod si Ye lang patungo sa ating bida na kitang-kita ang galit sa mukha nito at gigil upang turuan ng leksyon si Yezuan. Gayunpaman, ay kalmado naman na naghanda si Yezuan ng isang atake gamit ang kanyang kamao at paglagay ng aura rito. Nang magtagpo ang kanilang mga atake ay isang bugzo ng asul at dilaw na enerhiya ang nagtagpo sa gitna ng arena, kasabay ng pagyanig ng entablado sa lakas ng dalawang atake. Subalit dahil sa lakas ng ginawang atake ni Yezuan, ay hindi ito kinaya ni Ye lang dahilan upang muli siyang tumilapon paitaas at mapasukan ng dugo habang takang-taka kung paano nagawa ni Yezuan na siya ay talunin, dahil siya raw ang chosen one. Sa kabilang banda naman, ay ikinagulat ito ng tatlong opisyal sapagkat hindi nila akalain na tinatago lang ng ating bida ang kanyang tunay na lakas. Nagmamadali naman na sinalo ng Great Elder si Ye lang mula sa pagkakabagsak at agad na ipinag-utos na paslangin si Yezuan dahil raw sa pandaraya nito. Subalit isinigaw ng kapatid ni Yezuan na hindi magagawang mandaya ng kanyang kapatid at ano raw ba ang pinagsasabi nito. Maging ang ibang manunood ay ganoon rin ang sinabi dahil tila hindi raw matanggap ng Great Elder ang kanilang pagkatalo. Sa kabila nito, ay mas nagalit ang Great Elder at muling ipinag-utos na huwag nang mag-alinlangan pa na paslangin si Yezuan. Bagamat ipinag-utos ng Great Elder na paslangin ang ating bida, ay mariin naman na pinigilan ito ng Patriarch ng Ye clan. Aniya, ang Great Elder raw ay bababa sa pwesto at magiging isang elder na lamang, at dahil raw si Yezuan ay isang paring prinsipe, ay maaari na nilang kalimutan ang mga nangyari. Ngunit winika naman ni Yezuan na tila raw nakalimutan na ng kanilang patriarch na ito ang nagsimula ng lahat ng problema sa kanilang pamilya dahil ginamit nito ang Great Elder upang siya ay paslangin, at ngayon ay siya naman ang nais gamitin nito upang takutin ang Great Elder. Dagdag pa ni Yezuan, na dahil raw nais nitong patibayin ang katayuan nito sa kanilang Ye family. Hindi naman matanggap ng Patriarch ang pinagsasabi ni Yezuan at sa mga pangbabastos nito kaya't kanyang inihayag na siya na mismo ang papaslang sa ating bida. Ngunit sa hindi inaasahan, ay may isang malakas na atake na bumulusok sa gitna ng entablado na lumikha ng malakas na liwanag dahilan upang mapatigil ang Patriarch. Mula roon, ay ipinakita si Anlanshu na marahang bumababa mula sa ere at sinabing tapos na raw ang 2 araw ng kanyang pag-aantay at maaari na raw ba silang maglaban ni Yezuan. Samantala, sumingit naman ang Great Elder. Sabi nito, na bakit ang isang tulad raw ni Yezuan na isang talunan ay nais kalabanan nito, na sinagot naman ni Anlanshu na manahimik ang Great Elder dahil kung hindi, ay kanya itong papaslangan. Mabilis naman na naghanda si Yezuan at paunti-unting inilabas ang kanyang espada mula sa kanyang kamay. Anya, na lumapit na raw si Anlanshu upang simulan ang kanilang labanan.
Ikinagulat naman ito ng dalawang patriarch at natawa nang makita ang ating bida na isa pala itong sword cultivator at sinayang nila ang pagkakataon na maging malakas na pamilya dahil sa pagpapatalsik kay Yezuan. Maging ang mga manunood at isang misteryosong elder na katabi ng kanyang kapatid ay nagulat nang makita na isang sword cultivator si Yezuan at malamang raw na ito ang nagbigay ng vision sa heaven and earth. Mula naman sa kabilang parte, ay nagalit ang patriarch ng Ye clan sa Great Elder nang mapagtanto na isa palang sword cultivator si Yezuan, subalit winika naman ng Great Elder na ito ang may utos na patalsikan ang ating bida sa kanilang pamilya. Samantala, sa gitna ng entablado, ay magkasabay na sumugod ang dalawa habang nababalutan ng aura ang buo nilang katawan, at sa pagtama ng kanilang mga atake, ay nagkaroon ng matinding pagkalat ng mga kidlat sa pagitan nilang dalawa. Sa gitna ng kanilang labanan, ay ginagamit ni An Lanshu ang kanyang ultimate technique na lumikha ng isang imahe ng dragon patungo kay Yezuan, dahilan upang mabitawan nito ang kanyang espada. Kasunod nito ang muling pag-atake ni An Lanshu kay Yezuan gamit ang kanyang sibat na madali namang naiwasan ni Yezuan, kasabay ang paghawak nito sa sandata ni An Lanshu at hilahin papalapit sa kanya. Mula roon, ay pinakawalan ni Yezuan ang malakas na enerhiya na naging sanhi ng malakas na pagsabog sa buong entablado na ikinagulat naman ng mga manunood. At matapos ang matinding laban, ay paunti-unting lumitaw mula sa usok si Yezuan at An Lanshu kung saan hawak-hawak pa ng ating bida ang kokomelon ni An Lanshu. Mabilis na sinipa ni An Lanshu si Yezuan dahil sa pagkakahawak nito sa kanyang kokomelon, gayunpaman, ay agad na humingi ng tawad ang ating bida dahil hindi nito intensyon na lamasin ang kokomelon nito. Subalit winika naman ni An Lanshu na inaamin niya na napakalakas raw pala ni Yezuan pagdating sa close combat dahil kinakailangan pa niyang gamitin ang kalamangan niya sa realm upang magawa lamang ang isang malakas na sipa. Dahil dito, ay napagdesisyonan ni An Lanshu na maaari siyang pumunta sa kanilang Kangmo Academy dahil wala na rin ito sa Ye clan, at maaari silang maglaban ulit, kasabay nito ang pagbigay niya ng Jade Pendant kay Yezuan upang makapasok sa kanilang Kangmo Academy. Kung kaya't abangan sa susunod ang mga mangyayari matapos matanggap ni Yezuan ang isang pendant mula kay An Lanshu upang makapunta ito sa Kangmo Academy. Kaya't huwag kalimutan mag-subscribe at i-like ang ating video.